Nakumpirma na ng PNP na estudyante at scholar pa ang nagtitinda ng sampagita na itinaboy ng isang mall security guard sa viral video kamakailan. Nagpaabot na rin ng tulong ang ilang ahensya ng gobyerno sa biktimang bata. Ang detalye sa agenda report ni Francis Folve. Hindi miyembro ng sindikato, kundi totoong estudyante at isa pang scholar, ang sampagita vendor na naka-school uniform sa viral video na pinaalis at sinipa pa ng isang security guard sa mall sa Mandaluyong. Ayon kay Mandaluyong City Police Chief, Colonel Mary Grace Madayag, natuntun at nakausap na nila ang estudyante. 18 taong gulang na siya at scholar sa isang private school sa kursong medtech. Clarify po natin na yung bata po ay totoo pong estudyante. In fact nga po, siya po ay scholar ng isang private institution at matalinong bata. At nagsusumikap lamang po na madagdagan yung mga pangangailangan nila sa kanilang eskwela dahil po kade-demolish lang daw po ng bahay nila at yun po ay pinatunayan din ng barangay kung saan po nakausap din po namin yung barangay kung saan sila nakatira. Pinuntahan ng DSWD at Quezon City LGU ang pamilya ng sampagita vendor. Sabi ng nanay niya, desididong makapagtapos ang anak kaya siya nagtitinda ng sampagita. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, mandato nilang protektahan ang biktima. Sa aming opinion, itong nangyari na ito hindi dapat nangyari dahil karahasan to sa mga kababaihan. Pinuntahan namin ang kanilang tahanan. Unfortunately, hindi namin naabutan yung biktima dahil nasa eskwelahan siya ngayon. Pero nakakausap namin siya. Nagpapunta kami ng social worker doon dahil importante sa amin yung psychosocial debriefing. Kailangan namin masigurado na yung mental and emotional well-being ng naging biktima maayos. May tulong pinansal at livelihood program din para sa pamilya ng estudyante ang DSWD. Hindi raw dapat maliitin ang pagtitinda ng sampagita ng biktima. Walang masama sa ginagawa nila, pero gusto rin natin ma-upgrade at ma-upskill ang kanilang mga sarili at ang kanilang hanap buhay. Sumailalim na rin sa legal consultation ng estudyante at pamilya niya mula sa abogado ng Commission on Human Rights. Hindi pa raw sila sigurado kung sasampahan ng kaso ang security guard. Pero gumugulong na ang investigasyon sa posibleng administrative violation ng SECU at ng kinabibilangang security agency. Pinadalhan na sila ng summon ng PNP Supervisory Office for Security and Investigation Agencies o PNP SOSA. Ito'y para mag-report at magpaliwanag hanggang Lunes. Nauna nang humingi ng paumanhin ng Red Eye 2 Agency sa kanilang Facebook page. Hindi po proper venue na magsalita sa social media. Meron pinatawag na po natin ang security guard at ang security agency. SOSA po ang may administrative na jurisdiction sa kanila and nararapat lamang po na mag-heed sila sa notice natin dito sa SOSA. Sakaling mabigo ang security guard na magpakita sa Lunes, mahaharap na ito sa kaso. Para sa agenda, Francis Polve, Billionario News Channel.